history of King David. Sa Second Samuel po, ito po ay nagpasimula sa kamatayan ni Haring Saulo. So sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. I will be using ESV and follow me from verses 1 to verse 12. Second Samuel chapter 5. Then all the tribes of Israel came to David at Hebron and said, Behold, we are your bone and flesh. In times past, when Saul was king over us, it was you who led out and brought in Israel. And the Lord said to you, You shall be shepherd of my people Israel, and you shall be prince over Israel. So all the elders of Israel came to the king at Hebron, and King David made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel. David was 30 years old when he began to reign, and he reigned 40 years. At Hebron, he reigned over Judah 7 years and 6 months, and at Jerusalem, he reigned over all Israel and Judah 33 years. And the king and his men went to Jerusalem against the Jebusites, the inhabitants of the land, who said to David, You will not come in here, but the blind and the lame will ward you off, thinking, David cannot come in here. Nevertheless, David took the stronghold of Zion, that is, the city of David. And David said on that day, Whoever would strike the Jebusites, let him get up the water shaft to attack the lame and the blind, who are hated by David's soul. Therefore it is said, The blind and the lame shall not come into the house. And David lived in the stronghold, and called it the city of David. And David built the city all around from the Millo inward. And David became greater and greater, for the Lord, the God of hosts, was with him. And Hiram, king of Tyre, sent messengers to David, and cedar trees, also carpenters and masons who built David a house. And David knew that the Lord had established him king over Israel, and that he had exalted his kingdom for the sake of his people. Pagpalain po ng Panginoon ang atin pong binasang mga talata. Ang pamagat ng atin pong pag-aaralan ay How David Handled the Crown. Ang atin pong pag-aaralan ay ang isa sa mga katagumpayan ni Haring David. Kahit naman bago pa maging hari, ang taong ito, siya ay pinagkakalooban na ng Panginoon ng katagumpayan, at makikita natin na si Haring David ay isa sa mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Si Haring Saulo na ngayon pa lamang namatay, o sa aklat na ito pa lamang siya namatay on chapter 1, makikita natin na even though si Haring David ay may pagkakataon na patayin ang kanyang kalabang hari, o yung hari na nais magpapatay sa kanya, na hinabol siya sa mahabang panahon dahil siya ay tinalagang hari ng ating Diyos, at siya ay napuno ng galit laban kay Haring David, hindi pa rin niya ito nagawang patayin dahil sa kanyang puso ang Panginoon ang nagtalaga kay Haring Saulo, at ang Panginoon ang mag-aalis sa kanya. Makikita natin sa bawat ginagawa ni Haring David, siya ay nagtitiwala, siya ay naghihintay sa paggabay ng ating Panginoon. Sa ating pag-aaral, ang ating layunin ay magkaroon tayo ng kakayahan na tulad ni Haring David. Tayo ay matuto na
tumugon ng tama kapag ang Panginoon ay nagkakaloob sa atin ng katagumpayan, ng anumang mga pagpapala na ating hinihingi mula sa ating Panginoon. Ang katagumpayan ay isang makapangyarihang pangyayari o pagkakataon sa ating mga buhay. Maaari nitong dalhin tayo ng mas malapit sa ating Panginoon o maaari rin ito tayong ilayo mula sa Panginoon at dalhin patungo sa kayabangan at sa espiritual na pagiging kampante. Tayo ba ay kampante kapag tayo ay nagtatagumpay? Tayo ba ay nagiging mayabang kapag tayo ay nagtatagumpay? O tayo ba ay mas napapalapit sa ating Panginoon? Nang si Haring David ay sa wakas naging hari na sa buong bayan ng Israel pagkatapos niyang maghintay ng maraming mga taon. Siya ay tumugon sa ating Panginoon ng may o siya ay tumugon sa katagumpayang ito ng may kababaang loob, may pagtitiwala pa rin sa Panginoon at ng merong paggalang. Ang kanyang halimbawa ay nagbibigay sa atin ng gabay kung paano natin dapat pangahawakan, pangangasiwaan o titignan ang ating mga katagumpayan ayon sa pamamaraan ng ating Panginoon. So kung titignan natin sa talatang 1 hanggang talatang 5, si Haring David siya ay 30 years old nang siya ay naitalaga upang maging hari ng buong bayan ng Israel. So ano yung makikita natin dito? Siya ay binata nang siya ay um, hinirang na maging hari ng Israel. Siya ay hinirang ni Samuel sa aklat pa lang ng unang Samuel. At kung titignan natin, mahigit 1 dekada siyang naghintay. At sa wakas ngayon, siya ay naging hari na. Kung ating titignan din kung gaano siya katagal na naging hari, siya ay naghari sa loob ng 40 years. Siya ay naghari sa Hebron, sa Judah, ng 7 years and 6 months at siya ay naghari sa Jerusalem ng 33 years. So ano bang nangyari dito? Kung titignan natin sa talatang 6 hanggang sa talatang 12, siya ay naging hari. Nakuha niya na rin ang Zion. Ang Zion, it is called the City of David. Doon siya nanirahan. At sa pagkakataong ito, siya ay pinagkalooban ng hari ng Tyre, ng mga mensahero, nagpadala ng pagbati sa kanya, nagpadala ng mga troso ng mga karpentero at mason upang magtayo ng bahay para sa kanya. Ngayon, kung titignan natin ang pangyayaring ito kay Haring David, siya ay isang tao na hindi nagmamadali para sa katagumpayan. Siya ay isang tao na naghihintay sa ating Panginoon. For our first point, in victory, acknowledge God's timing. Kailangan nating um, kilalanin na ang ating Panginoon, ang ating Diyos, siya ang nagtatakda ng kapanahunan. When David was proclaimed as king, he did not seize a throne through ambition or force. Tulad ng natalakay natin kanina, he had opportunities para kunin ang trono
para mawala ang kanyang kalabang hari, but he waited for God's appointed time. Isang magandang bagay na dapat nating maunawaan is from the book of James, James chapter 1. Alam niyo ba kung tayo ay nasa um, mga pagsubok, isang magandang bagay na dapat nating tinataglay ay ang kagalakan. On verse 2, sinabi dito, "Count it all joy when you meet trials of various kinds." Alam niyo ba, dapat meron tayong kagalakan every time na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. At alam niyong anong tinutukoy dito? Various kinds, iba't ibang uri. Kapag sinuri natin ang ating mga buhay, hindi lang naman iisang uri ng problema, ito lang yung paulit-ulit na ating ginagawa o pinagdaraanan, kundi ito'y iba-iba. Kaya nga maraming tao yung napapagod, maraming tao yung sumusuko sa mga problema dahil ang ating Panginoon ay nagpapadala ng iba't ibang uri ng problema. Pero anong sinasabi dito ni Santiago, ni James? Sa tuwing tayo ay dumadaan, kumakaharap ng iba't ibang uri ng mga pagsubok, bilangin natin itong kagalakan. Makikita natin ang mga matatagumpay na mga lingkod ng ating Panginoon. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, sila ay may kagalakan. Sila ay may kalakasan na harapin ito dahil sila ay may pagtitiwala sa ating Panginoon. Makikita natin si Abraham, napakahabang panahon na siya'y naghintay para sa pagdating ng kanyang anak. Bagamat ang pangako sa kanya ng Panginoon, ikaw ay magiging isang dakilang bansa, ngunit isa lang ang kanyang natanggap. Pero kung pag-aaralan natin ang nasa puso at isipan ni Abraham sa aklat ng Hebreo kabanatang 11, kahit bago pa pala dumating, meron na siyang ibang hinihintay. Ang kanya palang hinihintay ay hindi yung bayan na gawa ng kamay ng tao, kundi yung bayan na gawa ng kamay ng Diyos. At makikita natin, iba yung pananaw, yung pananampalataya, iba yung mga inaasahan, iba yung ninanais ni Abraham, kaysa sa kung paano natin ito pagmamasdan sa unang tingin sa pananaw ng isang tao. At tulad ni Abraham, tulad ng kanyang mga anak na si Isaac, si Jacob, at ng mga sumunod pang dakilang lingkod ng ating Panginoon, sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon, isang mahalagang katangian na meron sila. Sa tuwing sila ay dumadaan sa mga pagsubok, bagamat may mga pagkakataon rin na ang ilan sa mga lingkod na ito ay bumabagsak dahil sa kawalan ng pag-asa, pero isang magandang makikita natin sa kanila, lahat sila ay nagtitiwala sa kapanahunan na itinakda ng ating Panginoon. Kaya hindi niya kailangang puwersahin. Kung meron man tayong ninanais para sa ating mga buhay, hindi natin ito kailangang puwersahin. Hindi natin kailangang gawin lahat ng pamamaraan para ito ay makamit. Ang kailangan lamang nating gawin ay hintayin ang tinakdang panahon ng ating Panginoon. The people recognized that it was the Lord who said, "You shall shepherd my people." Kung babalikan natin ang ikalawang Samuel, kabanatang 5, on verse 2, ang nagsasalita dito ay all the tribes of Israel. Sa talatang 1, tinawag pa nila, "We are your bone and flesh." Ibig sabihin, tinuturing nila na sila ay iisa. At sino ang nagtipon? Lahat ng bayan o lahat ng tribo ng Israel. These are the elders. So, no, these are all the tribes of Israel, and later the elders will be speaking. Anong sinabi ng buong
um, ng lahat ng tribo ng Israel. Kinilala nila ang sinabi ng Panginoon on verse 2 on the second part, and the Lord said to you, you shall be shepherd of my people Israel. Sino ang nakaalala? Ang nakaalala na sinabi, naalala nila at kinilala nila na sinabi ng Panginoon, you shall shepherd my people. Alam niyo ba, dumating yung panahon na bagamat ang bayan ng Israel ay hati, nung si Haring Saulo ay nabubuhay pa, nang siya ay wala na, at dumating na yung itinakdang panahon ng Panginoon, the people recognize na siya ang tunay na hari. Siya ang itinakda ng Diyos. Unang bagay, dapat nating maunawaan, meron ba tayong katagumpayan? Lahat ay itinakda ng ating Panginoon. At makikita natin yan kahit sa buhay ng iba pang mga lingkod ng ating Panginoon. Hindi nililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod sa oras na sila ay manalangin lamang. Madalas, daranasin pa nila yung bagay na hinihiling nila na sana ay kanilang malampasan. Kung ating titignan, ang tatlong magkakaibigan na si Shadrach, Meshach, at Abednego, nung sila ay humarap sa hari, definitely they were praying. Kaya nga, sa kanilang pagsasalita sa hari, sabi nila, alam namin na ililigtas kami ng Panginoon, pero kahit hindi kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami luluhod sa iyong estatwa. Kaya lalong nagalit ang hari at sila ay pinatapon, pero pinabayaan ba sila ng Panginoon? Pinatay ba ng Diyos yung apoy? Naroroon, naglalagablab ang apoy. At masisilayan pa natin na kahit yung mga sundalo na naghagi sa kanila ay tinupok ng apoy, pinatay ng apoy, pero yung tatlong hinagi sa apoy, sila ba ay nasaktan? Hindi. Sa tuwing tayo ay daraan sa mga pagsubok, isang magandang bagay na makikita natin, hindi yung pananalangin natin, hindi sa oras ng pananalangin natin, nagpapadala ng tulong, ng lunas, ng solusyon ng ating Panginoon, kundi ipapadala niya iyan sa oras na kanyang itinatakda. Maaari naman patayin ng Diyos ang apoy. Maaari naman niyang bago pa lamang si Goliath humarap kay David, pwede namang may mangyaring karamdaman o aksidente upang hindi na kailangan pang patayin ni David si Goliath. Ngunit, makikita natin, sa katagumpayan, lahat ay itinatakda ng Panginoon. Pwede namang baguhin ng Panginoon ang puso ng hari sa panahon ni Daniel, na maunawaan niya na yung batas na isinusulat ay laban sa kanyang kaibigan na si Daniel. Pero bakit hinayaan niya na maselyuhan ng hari ang kautusan at maipatapon pa sa yungib ng mga leyon si Daniel? Alam niyo po kung bakit? Upang maipakita ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng kanyang lingkod. Sa nakalipas na mga buwan, tayo ay may kinakaharap, and the other night, some of our brethren were asked to share their feelings and their thoughts throughout our ordeal. Alam nyo ba, makikita natin iba-iba yung ating mga pinagdaanan. Merong mga natakot at nagtiwala. Meron namang tinulungan ng Panginoon na magtiwala from the very beginning. At ano man ang ating naramdaman, tayo man ay nagkaroon ng takot, ngunit makikita natin ang Panginoon, siya ang kumikilos upang tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Isang mahalagang bagay na dapat nating maunawaan, sa lahat ng katagumpayan na meron tayo, it is God who brings us there. Whether it is a victory visible and tangible, ito ay nakikita at nahahawakan, o a victory that only we know, isang katagumpayan na ikaw lang mismo
sa iyong sarili ang nakakaalam. It is God who brings us. And that victory is brought to us because of Christ. It is something that we must acknowledge. True victory is worth the wait when it is in God's time, not ours. Kailangan nating maunawaan, ang paghihintay is part of the process. Makikita natin yan sa binasa natin kanina on James chapter 1, on verse 3. Yung ating paghihintay, it produces patience. Alam niyo kung ano yung patience? Ito yung kakayahang maghintay sa Panginoon. When you are patient, kahit anong mangyari, handa kang maghintay. Kaya nga in Matthew chapter 7, verse 7, binigyan tayo ng tatlong imahe ng Panginoon sa paghingi. Kapag ikaw ay humingi, dapat para kang isang pulubi. When asking, tulad ka ng isang pulubi na you're just waiting, you're just asking for favor, for mercy. When you are praying, you need to be like a person knocking on a door. You have hope na ikaw ay pagbubuksan kasi why would you knock on a door na nakalak naman? So in Payatas kapag there was one time kami ay magsa-soul winning at wala talagang nagbubukas sa akin. Sabi ko sa mga kasamahan ko, kakatok lang tayo dito at magsasalita ng magandang hapon po. Kasi merong mga tsinelas sa labas. At pagdating namin, merong nagsasalita at biglang tumigil sa pagsasalita. Why were we knocking continuously? Kasi alam namin na merong tao. And eventually, nagbukas naman siya at tinanggihan pa rin naman niya kami. Pero, why were we knocking? Because we know someone's inside. When we are praying, we need to look for the thing that we are looking for, like the hunters or treasure hunters. Hindi ka titigil sa iyong paghalughog until the time na makuha mo yung iyong hinahanap. And that's how praying is. And that is part of the victory na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Waiting is part of the victory. Isipin ninyo, King David when he was anointed, alam nyo ba nung bata ako, when King David was appointed and anointed as king, sabi ko, bakit ganun? Hindi pa siya agad naghari. Hindi ba kayang sabihin ni Propeta Samuel na siya na talaga ang hari? Siya naman rin yung isa sa mga pinaniniwalaan ng bayan ng Israel. Pero alam nyo, the Lord brings us to situations and circumstances na bagamat mahirap sa ating kalagayan, definitely most of us, or if not all, have struggled sa nakalipas na mga buwan. We had struggled, maybe we can consider yung financial struggles, pero alam nyo ang tunay na struggle sa nakalipas na mga buwan is not the money, it is our faith. It is the one struggling talaga is our minds and hearts on how we are putting our faith in our Lord. At nawa ito'y isang bagay na makita natin. If the Lord had brought us to this victory, if we at this moment are celebrating, even though we don't have physical celebrations, but I know everyone is happy, everyone is joyful. The other night, meron pang ang pinagsalita at meron pang umiiyak. And definitely everyone's happy. Pero kailangan natin itong makita na from this victory, it is only God who brought us here. In 2 Corinthians 15:57, it is through Christ. Even though kapag tinignan natin, that victory refers to our salvation. But as we look at the whole of the Bible, ang makikita natin through the entirety of the history of the human race of this world, it is the Lord who brings victory. Sabihin na natin the victories of King Nebuchadnezzar,
o sa mas modern na mga hari, Alexander the Great. Alam niyo, makikita natin, during the time of King Nebuchadnezzar, the Lord had revealed it is He who appoints and removes kings. At dapat nating makita, whatever victory, whichever situation you are in right now, it is the Lord who brings victory. And if you are not yet in that victory, the Lord will bring you to that victory. Victory that comes from God's timing, carries God's blessing. Kaya nakita natin kanina, the king of Tyre, anong ginawa niya? Nagpadala siya ng mga mensahero to greet the new king of Israel. Nagpadala siya ng mga kahoy, ng mga karpentero at maswan para magpagawa ng bahay. Just imagine, kakaupo niya pa lang bilang hari, meron ng regalo sa kanya na bahay. Ngunit dapat rin nating maunawaan, victory is not the finish line. Victory is just part of the process. Hindi pa ito yung tunay na katagumpayan kasi ang tunay na katagumpayan is when we are with our Lord and Savior, the King of Kings, Jesus Christ. Dun pa lamang matatapos yung ating mga problema. So, tulad nga ng napag-uusapan namin when we are having discussions in the church in Payatas, ang problema doesn't end habang tayo ay nabubuhay. It will continue until the end of our breath. Pero ang magandang bagay na makikita natin, if we trust the Lord, He will never leave us nor forsake us. Nagtagumpay siya, siya ay hari. Pero did his problems end? Alam niyo ba kung anong nangyari? Bagong hari siya, on verses 17 to 25, alam niyong nangyari sa buhay ni Haring David? Sinugod naman siya ng kanyang mga kalabang Pilisteo. Sinugod siya ng mga karatig bansa. At ikalawang bagay na dapat nating maunawaan, in victory, seek God's direction. Kapag tayo ay nagtagumpay, hindi ibig sabihin nito na tama na. Hindi ibig sabihin nito na kaya mo na ang iyong sarili and you will just stop coming to the Lord kasi you are victorious. Kaya nga, naalala nyo ba kanina, one of the things na dapat nating matutunan o makita is, does victory draw us closer to God or does it lead us into pride and spiritual complacency? Tayo ba ay dinadala nito patungo, papalapit sa ating Panginoon o tayo ba ay nilalayo nito sa Panginoon at dinadala tayo patungo sa kayabangan at sa pagiging kampante? Are we proud right now? Alam nyo ba, minsan nakakarinig ako ng mga biruan na, o kailangan kong magtagumpay para makita nila ganito. Kapag napapakinggan ko minsan yung mga kaibigan ko na before, na gustong magtagumpay para ipakita sa kanilang mga kapamilya na nang maliit. At ngayon, through social media, makikita natin maraming mga tao na nagmamalaki. O, ito na pala yung inaapi ninyo. O, ito na yung minamaliit ninyo. Alam nyo ba, the victory that comes from the Lord should not be used to hurt others or to humiliate other people. Kailangan nating maunawaan, it is only, ang focus lang natin whenever the Lord is giving us victory is to praise the Lord. Makikita natin yan mamaya na our last point. Kailangan nating luwalhatiin lang ang Panginoon. Hindi na natin kailangan pang um, itaas yung ating sarili na, oh, tingnan nyo, ito na ako ngayon. Ako yung sinayang ninyo. Ako yung minaliit ninyo. Ako yung hinahamak lang ninyo. Ngayon, ito na ako. We don't need to do that. Kasi it is God who gives us victory. Kailangan ba nating ipagmalaki? No.
kailangan nating luwalhatiin, pasalamatan ng ating Panginoon. On our second point, and victory, seek God's direction. So, just bear in mind yung mga objectives natin on our study. It is to discover whether our victory brings us closer to God or not. And let's also see how will we act the next time na meron na naman tayong pagdaraan ng pagsubok. Alam nyo, when King David was victorious, when he was finally king over Israel, alam nyo ba, dumating pa yung pagsubok na siya ay may mga kalabang kaharian, the Philistines. Sumalakay ang mga Pilisteo on verse 17 nang marinig nila na ang hari na bago ng Israel is King David. Nung marinig ito ni Haring David on verse 11, but David heard of it and went down to the stronghold. Siya ay nagtungo dun sa kanyang bahay in Zion. Nang ang mga Pilisteo ay naghahanda na magtungo kung nasaan si Haring David. They were in the valley of Rephaim. Alam niyo yung ginawa ni Haring David? Hindi niya sinabi, okay, dati ganito lang konti yung aking mga sundalo, ngayon buong hukbo na ng bayan ng Israel ang nasa aking kamay. Kaya ko nang talunin ang lahat. Kaya ko nang mapagtagumpayan ang kahit sino. Alam niyo yung ginawa ni Haring David? He did not trust in chariots. He did not trust in armies. He did not trust his previous victory. Alam niyo yung ginawa ni Haring David? He inquired of the Lord. At sa pagkakataong ito, on this single chapter, alam niyo ba 2 beses na humingi ng tulong si Haring David sa ating Panginoon? Definitely, one of these days, after this wonderful victory that the Lord had given us, one of these days, you and I will experience struggles, problems, situations beyond our control, beyond our capacities. Pwedeng magkaroon tayo ng collective problem tulad ng nangyayari sa problema ng ating church this past months. Pwedeng magkaroon tayo ng personal problems na ikaw lang yung humaharap. Pero dapat nating tandaan, we should not be complacent because we had a victory. Alam niyo yung dapat nating tandaan, it is God who appoints our victories. It is God's timing na natutupad sa ating mga buhay. At dapat nating maunawaan, whenever we get this victory, it doesn't mean na, okay, stop na sa pagtitiwala sa Panginoon kasi matagumpay ka na. No. King David, kung titignan natin, nasa tuktok na siya ng corporate ladder. Hindi lang siya basta vice president, kundi siya na yung presidente. Siya na yung pinuno, siya na yung masusunod sa buong bansa ng Israel. Pero alam niyo itong taong ito, when he faced another challenge sa kanyang buhay, alam niyo what did he do? On verse 19, and David inquired of the Lord. Sabi niya, shall I go up against the Philistines? Will you give them into my hand? Panginoon, dapat ko bang labanan to? Before, nakikipaglaban naman si King David sa mga Pilisteo with just a handful of soldiers. Nakipaglaban siya sa malakas sa kampyon ng mga Pilisteo na si Goliath at siya ay nagtagumpay. Will he think na kaya ko to? Ito lang yan mga Pilisteo lang yan Ang dami ko nang napagdaanan sa buhay. No, we should never say na kaya ko na to kasi marami na akong napagdaanan, marami na akong napagtagumpayan.
ang kailangan nating isipin, it is God who brings us to victory. That's why King David, knowing this fact, that our Lord brings us victory, alam niyong ginawa niya? He inquired of the Lord. He did not assume that past victories guaranteed future victories. It doesn't mean na meron kang katagumpayan before is magtatagumpay ka all throughout your lives on your own. Those victories is appointed, is given by the Lord. Kung meron ka mang katagumpayan, if we are celebrating right now for our victory, it is God who brings us to where we are, and it is God who will bring us through kung ano man yung mga pagdaraanan pa natin in the future. So alam nyo ba, last Sunday, nagkaroon kami ng activity before the afternoon service. Sabi ko sa bawat isa, kailangan mag-recite ng isang talata na inyong pinangahawakan na pangako ng Panginoon. Alam nyo kung bakit? Sa ating buhay, the only one who holds our hope must be our Lord. Kaya nga meron tayong awitin na standing on the promises. Alam nyo ba bakit kailangan nating maunawaan yung inawit natin kanina? Isa pang inawit natin ay yung His eye is on the sparrow. Because the Lord is watching the tiniest of the creatures of this world. Papabayaan niya kaya yung tao na nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at binigyan niya ng hininga ng buhay at iniligtas niya sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo? Will He ever let us fail if we truly and completely trust in Him? Alam niyo, makikita natin, if ever you are in the future, you are questioning, kaya ba to ng Panginoon? Just look back at the victories the Lord had given us. If nagdududa ka pa rin na, oh, pinagkaloob nga ng Panginoon, just imagine yung problema natin. It is beyond the capacity of anyone. Pero alam niyo kung pagmamasdan natin yung bawat detalye ng ating katagumpayan, will you ever say, someone is capable of handling it? Can someone manipulate the situations, the circumstances that had taken place? Isipin ninyo yung dapat nating bayaran, napakalaki ng nawala. Hindi lang dahil sa mga tao, kundi unknowingly, the Lord is deducting problems sa ating mga buhay. Can you say someone did this? Meron kayong tao na pwedeng makiusap na mabawasan, alam nyo, during the negotiations. We were really trying to reduce the price. Pero sabi nila, hindi na. And we complied. Pero the Lord wanted us pala to give less. Can anyone change the mind of anyone? Pwede kaya natin baguhin yung isip ng mga may-ari na, okay, bawasan na lang. At hindi naman talaga nagbago ang kanilang mga isipan. But the Lord had ordained na we will only pay for this certain amount, this smaller amount. At alam nyo, if ever na nagdududa na tayo ngayon sa mga katagumpayan pa na ibibigay ng Panginoon, one thing na dapat nating tandaan is, ang plano ng Panginoon para sa atin ay tanging kabutihan, to give us peace. Alam nyo, why from the very beginning I have this hope. Now, we will retain everything. Even though there are, of course, we need to be thinking about the worst. Pero alam nyo, in my heart, isa sa mga parati kong iniisip is, I need to have peace. Kailangan hindi ako nangangamba because the Lord is in control. Tulad ng sinabi ng isa sa mga kapatid natin, our God is sovereign. Alam nyo,
and victory. Daraan naman talaga tayo sa mga problema. Baka akala natin we're now happy for a certain victory right now and hindi natin alam, next week, meron na naman palang malaki. Will you fear? Alam nyo, King David, tulad ng just for this situation, meron pa tayong naririnig na, oh, talo na daw kayo ah. Just imagine, people are like happy. They're happy na we are experiencing troubles in our lives. Pero alam nyo ba, no one among us should ever be doubtful or fearful. Kasi alam nyo, doubt and fear, both are sin. Hayaan nyo bang sarili nyo na mahulog sa kasalanan ng takot at pagdududa? Our Lord is powerful. He is sovereign. Alam nyo, in the life of King David, pwede niya sigurong sabihin, Panginoon, kakatapos ko lang sa isang problema, meron na naman. But when he inquired of the Lord, alam niyo kung anong kanyang sinabi lamang? Panginoon, lalabanan ko ba to? Pagtatagumpayan mo ba ako? At alam niyong naging tugon ng Panginoon, and if ever this coming days will experience another problem, walang magsasabi na, Panginoon, pagod na ako, hindi pa nga tapos tong isang not completely finished yung problema. Tapos meron na naman, don't ever question the Lord. Alam niyo yung dapat natin gawin? Just come to the Lord. Just like King David, Panginoon, naharapin ko ba tong problemang ito? And will you give me victory? If you know your Lord, if you know who your God is, alam niyo magiging tugon ng Panginoon is equivalently and similar to the answer of him to King David. The Lord said to David, go up, for I will certainly give the Philistines into your hand. Alam niyo kung anong sasabihin lamang ng Panginoon? Magtuloy ka, dahil ipagkakaloob ko ang bagay na iyan sa iyo. If ever we come and face a challenge beyond our capacity, beyond our control, beyond our comprehension, ang kailangan natin gawin, meron akong Panginoon na makapangyarihan sa lahat na kahit ang imposible ay kaya niyang gawing posible. Will you ever consider at the onset, on the initial stages of this problem, will you think na kaya natin itong solusyonan? Ako, as someone who is in the inner core of this church, who sees most of the things of this church, I can say it is impossible for us na masolusyonan tong bagay na to kasi it's so big. In Payates pa nga lang, ilang libo pa lang yung problema namin and we are struggling to provide for it. And then ito, napakalaki, higit sa kakayanan ng sino man sa atin. But the Lord brought us to this victory. It is not anyone among us. Alam nyo bakit pinipili ng Diyos ang mga mabababa? It is to show that it is Him who provides the power, the wisdom, the victory. Dalawang beses itong nangyari. The Philistines, on verse 22, by the way, he was victorious. Sila ay nagtagumpay. On verse 20, and David came to Baal Perazim. Kailangan natin itong maunawaan. The word Baal is the god of the Philistines. It is the name of the god of the Philistines. At alam niyo yung Perazim, it means breaking, pagdudurog, pagwawasak. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng Baal, Perazim? Dito, winasak ang mga Diyos-Diyosan ng Pilisteo. Dito sila natalo. They were thinking we are capable kasi have you seen the map of Israel and the neighboring Muslim countries? Napakaliit. And these people may be thinking, kaya natin yan, durugin na natin yan. But the Lord kept them. They were victorious. And Baal Perazim means Lord of breakthroughs. Baal is their god, and the Philistines are calling this
Baal Perazim. It is not David who called it Baal Perazim. It is not David who named the place, but the Philistines. They named it as such dahil dito nila nakita, wala na tayo, talo na tayo. And who broke them? It is the Lord of hosts, the Lord of King David. At alam nyo, whoever will will try to ruin us, whatever will be na ating kakaharapin, it is the Lord who will keep us. Dapat ka bang matakot in Hebrews chapter 13? Wala ka dapat katakutan. I'm sorry, Hebrews chapter, let's look at it. On Hebrews chapter 12, yeah, it's on chapter 13 on verse 6. Simulan natin on verse 5. Kung tayo ay hindi magtitiwala sa kayamanan at tayo magiging kontento sa ipinagkakaloob ng Panginoon, pwede natin panghawakan ng pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. And we can confidently say, the Lord is my helper. Alam nyo ba nung binabasa ko yung word na helper, it is not just someone to assist you. Alam nyo, yung salitang ito also means tagapagtanggol. Siya ang ating tagapagtanggol. Kaya nga sinabi dito, I will not fear. What can man do to me? Anong magagawa ng tao? Bakit ako matatakot if the Lord is my helper? Siya ang aking tagapagtanggol. Will you fear? Huwag nating hayaan na ang ating mga katagumpayan ay magdadala sa atin ng self-confidence. We are confident on ourselves and it replaces prayer and dependence on God. Nawa ay, bagamat meron na tayong katagumpayan, we can consider this as a victory. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. We had been praying morning, noon, and evening every single day. Tayo ay nananalangin in our group chat. Kami ay pangtanghali, everyone, or at least most, ay nagpapadala ng prayer na emoji. I think kapag natapos na silang mag-pray, and let's continue praying. Every new battle, even after victory, still requires God's guidance. If we want to win sa mga susunod nating mga pagsubok, come to the Lord. He will bring us guidance. And as we close this morning, in victory, give God the glory. Nagtagumpay tayo. Wag nating pasalamatan ang mga tao, ang ating sarili. Of course, we need to recognize. And what I mean with wag pasalamatan is, hindi natin dapat dun ilalagak yung ating pagtitiwala. Of course, if the Lord had used people, if the Lord used someone to help you, will you not be thankful to that person? Hindi ka ba dapat na tumanaw ng pasasalamat, ng kagalakan sa buhay ng taong yon? Of course, we have to thank people. But the ultimate one that we need to praise and thank is our Lord. Bring back the glory to God. Alam niyo anong ibig sabihin ng give God the glory? Carry the glory of God. Every time the people are watching us, are we saying, it is God who brought us here. It is God who had given us this. When King David was made king, alam niyo anong tinandaan niya? At ito rin yung dapat nating tandaan. As we go back to 2 Samuel chapter 5, verse 12, alam niyo kung anong nasa isipan ni King David? And David knew that the Lord has established him king over Israel. Alam niyo kung anong sinabi dito ng Biblia? Kanyang natuklasan, kanyang nalaman na ang nagtalaga
sa kanya upang maging hari sa bayan ng Israel ay ang kanyang Panginoon. Si Yahweh, Lord, every letter capitalized, it refers to the Lord of heaven, the God of Israel. And alam nyo, sabi dito, and that He exalted His kingdom. It is the Lord who exalts His kingdom for the sake of His people, Israel. Alam nyo ba, if we have this victory right now, it is not for the sake of any one of us. It is for the sake of the church. And who is a church? It is the bride of Christ. Kaya alam nyo, magandang makikita natin, it is the Lord who will keep us. Walang sino man. Alam nyo, if anyone at any point will think na ako yung nagtataguyod ng church, that person will be cursed by the Lord. Because only the Lord can keep and will keep His church. The purpose of our victory is bigger than us. Tulad ng katagumpayan ni Haring David, it is not just because he was anointed by the Lord, but because the Lord has a bigger plan. It is for the sake of others and for the glory of God. Alam niyo kung anong tinutukoy dito? It is not just us na kinahabagan ng Panginoon. It is for His glory. He will keep His promise. He will keep His church. Alam niyo kung saan nakatatag ang iglesia ng Panginoon? Sinabi ni Kristo, and upon this rock, upon Him, upon our Savior, I will build my church. At dapat nating tandaan, us as Christians, it is Christ who is our foundation, and He is the only sure foundation. Alam niyo ba, kahit dumating pa ang bagyo, why on Matthew chapter 7, yung nakatatag sa bato, dumating ang bagyo, hindi siya natinag, because that shows if you are founded, your foundation is Christ. Kahit ano pang bagyo, you will never be destroyed. You will never come to ruin. Alam niyo kung bakit? Christ keeps us. Pagdududahan mo ba ang Panginoon, then you are sinning. You don't have faith. Sa ating pagtatapos, let's come back to this victory as just part of the whole race. Yung buong takbuhin. Hurdles. I remember way back when I was in elementary, meron kaming family computer. If you had played that, isa sa mga larong yun, bumili ang aking mga magulang nung parang laro, isang cartridge, at marami ng laro doon. At one of the games there is Hurdles. The title of the game is Hurdles. Sabi ko sa nanay ko, ano bang ibig sabihin nito? Sabi niya, ang hurdles kasi yung tinatalunan ng mga mananakbo. Hindi lang kasi yan racing ng tatakbo ka, tatalunan mo din. Alam nyo, in hurdles, tatakbo ka, tatalon ka, tatakbo ka. This is just one of those talunin, one of those obstacles. And we have to continue the race running towards the finish line that had been set by our Lord. At hindi mo dapat hayaan na one hurdle will keep you. You'll just stand there. The Lord will give us the power to overcome the hurdles of life. And as we close, victory reveals our character. Matatakotin ka, nagdududa ka, lalabas yan sa pamamagitan ng mga problema. Pero alam nyo ba, mayabang ka, ikaw ay makasarili, victory will reveal such characters. Will we take the credit or give God the glory? Who will be praised for victories in our lives? Is it us or is it God? Will we become prayerless or stay dependent? Will we now stop
Will you now stop asking the Lord, Panginoon, ibigay niyo po sa amin to? Because the Lord had given us a portion. We need to stay dependent. David shows us that even in success, we must stay grounded in God's will. Kahit na ikaw na yung nasa tugatog ng mundong ito, you need to still be dependent on our Lord. And just some more questions na we have to ask ourselves. These are just 3 questions and I hope na tanungin natin ang ating mga sarili. And if negative yung sagot natin sa ating mga sarili, I hope for the coming days, the Lord will help us to make this positive. Have I acknowledged God's hand in this victory? Kinilala na ba natin ang Panginoon ang nagdala sa atin dito? It is not us. It is not other people. Am I seeking His will for the next step? Hinahanap mo pa ba yung kalooban ng Panginoon? Anong dapat mong gawin? Tulad ni King David, Panginoon, harapin ko pa ba to? Will you give me victory over this? I hope na for the coming steps sa ating buhay, personally and as a church, we'll still seek the will of the Lord. And lastly, am I using the victory to glorify Him or myself? Who is credited, who is recognized as the one who brought this victory? Is it us or is it our God? May the Lord help us continually trust in Him. Tulad ng panalangin ng Ama. And I had been sharing this constantly sa mga kapatid sa Payatas. Kung tayo nawawalan na ng pananampalataya, let's have that same prayer. Like the Father in the time of Christ, when He was asking Christ to help His Son, sabi niya, sabi ni Kristo, lahat ng bagay ay mangyayari kung ikaw ay naniniwala. Alam niyo yung sagot ng tatay? Lord, I believe, help thou my unbelief. Naniniwala ako pero tulungan mo yung kawalan ko ng paniniwala. He wants to believe pero alam niyang kulang. And the Lord was pleased. May we please the Lord through our faith. And on Hebrews chapter 11:6, if you please the Lord, He is the one who gives us victory. Siya ang ating tagapaggantimpala. Tayo ay pumikit at tayo manalangin naman naming nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat for the victory that you had given the church. Even though other people are talking about our failures, our loss, but it is not the will of man that prevails in our lives. It is your will. And thank you that you had proclaimed in your word that our end had been planned and it is for our good and it must give us peace. Maraming salamat for those seasons na kami po ay nahirapan because you had proved yourself that you are the one who brings comfort. You're the one who gives us peace and joy throughout the storms of life. It is you who calms the storms in our lives. May you help us na sa aming pagdaan pa sa mga pagsubok ng buhay, balikan lamang namin ang inyong mga pangako because you had promised you will never leave us nor forsake us. Nawa ay tulungan niyo po kami na patuloy po kaming umasa at magtiwala sa inyo. Huwag po kaming maging mga kampanteng mga Kristiyano, kundi kami ay maging mga Kristiyanong nagtitiwala at umaasa sa inyo. Ano man ang panahon, ito man ay masaganang panahon o panahon ng pangangailangan, nawa kayo lamang ang amin pong maging kanlungan, kayo lamang ang amin pong maging sandigan. Kaya nawa ang amin pong maluwalhati at patuloy na maging gabay at nawa ang inyong kalooban lamang ang mangyari sa amin pong mga buhay.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa bawat isa at nawa ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Salamat, Pastor Ira. Good morning to all. Keep safe. Good morning, Pastor Ira. God Good bless. God morning. bless. God Salamat bless. po. Thank you po, Pastor Ira.